Amen. Praise the Lord. Minsan pa palakpakan natin ang ating Panginoon. Palakpak na para kay Jesus ngayong umagang ito. Amen. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening sa bawat isa na nakakapakinig ngayong araw na ito. Naniniwala po ako na tayo pong lahat ay pinagpala. Mabuti po ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Kung nag-iisip ka pa ng mga bagay na ipagpapasalamat mo sa Panginoon, tignan mo na lang yung sarili mo at tignan mo na lang yung katabi mo na humihinga, na malakas pa, na nakakapagpuri sa ating Panginoon. Yan ay sapat na para magkaroon tayo ng mga bagay na ipagpapasalamat sa ating Panginoon. Pwede ba at least po 2 o 3 tao, batiin naman natin na nakaka-bless na good morning. Amen. Praise God. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa 3rd installment po ng ating brand new series ngayong May, Under Construction. You are a work in progress. So tayo po mga kapatid ay under construction sa pamamagitan ng series na ito. Atin pong nauunawaan yung sarili natin. Ano yung stages ng buhay natin? Ano yung mga natural na pinagdadaanan natin sa buhay para hindi tayo nagiging hard sa sarili natin o maging sa ibang tao. At hindi naman tayo masyadong nagiging loose sa sarili natin at baka naman masyado na tayong nakampante sa buhay natin at meron pa palang magandang nakalaan sa ating buhay. Kung ang tao ay may stages, gayon din naman ang spiritual life ng isang tao ay may stages din. So yun po yung mga pinag-usapan natin noong nakaraan, mas lalo natin nauunawaan yung disenyo sa atin ng Panginoon. So next week po ang pag-uusapan natin ay, who are you? Sino ba talaga tayo? Dito mga kapatid, ito matututunan natin, makakapakinig ka dito ng malamang hindi ito yung madalas na pagkaunawa natin sa ating sarili. At dito expose sa atin ang salita ng Diyos, si Lord mismo na manlilikha sa atin, ipapakilala kung sino ka talaga, lalo na on a positive side ng pagiging ikaw, pagiging nilikha ng ating Panginoon. So next week, I want you to invite your family and friends, yung mga kaibigan po natin, mga mahal natin sa buhay, o sino man na nakikita natin na kinakailangan, mas lalo pa niyang makilala ang kanyang sarili at higit sa lahat ang kanyang lumikha. Napakaganda po nung ending natin na iyon. But for now, napaka-importante naman nitong pag-uusapan natin. Why? Dahil po malaking bagay ang pagiging mabunga sa isang tao. Ulitin ko po, malaking bagay ang pagiging mabunga sa isang tao. Nakadesenyo kung ang isang puno napaka-importante po ng bunga niya, ganun din naman sa isang tao. Nakadesenyo ang tao para mamunga. Alam niyo po, kagabi, na may nabasa po ako na kung saan isa sa mga favorite na author ko nung mga 1800s pa yata ito, si John Bunyan po. Sinabi niya that if my life is fruitless, it doesn't matter who praises me. Ulitin ko po, sinabi niya, if my life is fruitless, it doesn't matter who praises me. Aanhin ko nga naman, sino ang magmamapuri sa akin, sino ang magagandaan sa buhay ko, pinapalakpakan nila ako, wala namang kabunga-bunga yung buhay ko. Sinabi niya, it doesn't matter who praises me. And, sinabi niya, if my life is fruitful, it doesn't matter who criticizes me. At kapag naman ang buhay ko ay mabunga, wala daw siyang pakialam kahit sino ang mag-criticize sa kanya. Kasi hindi naman totoo yon. Mas madali mo mapagtagumpayan ang mga criticisms, ang mga ibinabato sa iyo. Sabi ko nga, marami po akong mga leaders, lalo na mga pastors na kausap ko ngayong month na ito, na kung saan ay dumadaan sa mga pagsubok, yung iba ay sabihin na natin, tinuturuan natin, piniprevent natin na huwag nang malaglag sa mga matitinding mga pain ng kaaway. At yung iba po talagang tuluyan na nalaglag, na tinutulungan natin na ma-restore, makabangon sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Napaka-importante po dito, kung meron bang gagawin sa atin ng kaaway, hindi niya tayo hahayaan na maging mabunga. At sinabi ko nga, kaya ko pala nabanggit yon, na okay lang na batuhin tayo ng criticism sa issues ng tao kung hindi naman totoo.
Wala na tayong magagawa doon. May mga bagay na hindi ka makokontrol na mga issues. Ito, may issue na naman. May issue na naman ako. Ganun talaga mundo. Sabi ko, si Jesus nga, ini-issuehan pa rin ngayon. May anak sila ni Mary Magdalene eh. Sabi ko, may ganito si Jesus. Sinungaling si Jesus, ganito si Jesus. Kung si Jesus nga dumadaan sa ganun, sabi nga ng Bible, magpasalamat ka sa Panginoon kung pinipersecute ka nang dahil sa paniniwala at pananampalataya mo kay Lord dahil pinagpala ka. Nakuha po natin yon. Ang mahirap, kapag ini-issuehan ka dahil totoo. So ikaw at ang Panginoon unang-una ang nakakaalam niyan. Nakuha po natin yon. Ito yung sinasabi ni John Bunyan. Aanhin ko naman yung praises ng mga tao kung wala naman akong kabunga-bunga. Ang tawag nun, binobola lang ako ng mga tao. Ang hirap pa naman nun, nung binobola ka ng mga tao, hindi naman talaga totoo. Kasi hindi ka na mag-grow nun. Hindi mo maaayos yung mga mali mo. Kasi flattery ang tawag dun eh. Ayaw ng Bible yun eh. Nakuha po natin, yung sinasabihan mo ng hindi totoo, sasabihin mo maganda pero pangit naman talaga. Bawa yung ginagawa, nakuha po natin yon because you cannot change what you tolerate. Hindi natin mababago ang isang bagay na tinotolerate natin. Lalo na may masama. Bawa sa mga bata, subukan mo may ginagawang pangit yung bata, tapos tawanan mo, ngitian mo, tutuloy-tuloy niya yon. Di ba minsan ang saya-saya natin? Kasi akala ng bata, tama yung ginagawa niya, uulit-ulitin niya ngayon yon. Kasi may tumatawa sa kanya, may ngumingiti sa kanya. Kaya sabi ni John Bunyan, aanhin ko yung mga praises ng tao, kung wala namang kabunga-bunga yung buhay ko. Pero wala daw siyang pakialam. It doesn't matter kung sino ang mag-criticize sa kanya, kung fruitful ang buhay niya. Mas madali mo mapagtagumpayan yung binabato sa iyo ng mga tao. Alam niyo po ba mga kapatid, napaka-importante ng fruitfulness sa pag-boost ng moral ng isang tao. Kapag fruitful ang isang tao, nakaka-boost ng moral yan. Sa isang negosyo, di ba, pag nalulugi ka, nanliliit yung tingin mo sa sarili mo, pag wala kang bunga, yung mga ginagawa natin, kaya nakadesign sa isang puno na nakadesign ng mamunga, malaking bagay yon. At sa isang tao, sa isang negosyo, sa isang organisasyon na nakadesign ng mamunga, malaking bagay yon. Malaking bagay sa sa boost ng moral ng isang tao, malaking bagay sa pagtatag ng isang tao, every time na binabato siya ng mga pagsubok. Kaya importante ang fruitfulness. Ito pag-uusapan natin ngayon. How to live a more fruitful life. Paano ako mamumuhay na mas lalong fruitful kaysa dati, kaysa kahapon? Kasi minsan may mga nagkikwento alam mo, dati, ganda ng negosyo ko, ganda ng buhay ko, ganda ng spiritual life ko. Praise the Lord, yung dati. But how about now? Napaka-importante kasi na ngayon. Kasi may atake pa rin sa'yo ngayon eh. May mga pangangailangan ka pa rin ngayon. So napaka-importante ng pag-uusapan natin ngayon. Sit back and relax. And I believe that today God will inform us. And definitely God will transform us. I want you to open your Bible with me in John chapter 15, verses 1 through 8. John chapter 15, verses 1 through 8. Sabi po ni Jesus Christ, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Sabi nga po natin, fruitful. Verse 3. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Inulit niya ulit ng verse 5. I am the vine. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. 6. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. Sabihin nga po natin, whatever.
Ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. At dalangin ko na lahat, habang ini-expose natin ito, habang pinipiga natin itong word na ito, makain po natin ng maayos ito at magbigay ito ng nutrisyon sa ating buhay, kalakasan, kung kinakailangan ng rebuke, kinakailangan ng correction, kung kinakailangan ng encouragement, kung kinakailangan natin ng training ngayon na mula sa Panginoon, so be it. Dahil naniniwala po ko, panahon na para lalo tayong mas maging mabunga sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So sino na po ang ready at excited ngayong araw na ito magsabi po ng malakas na amen? Praise the Lord. Ang John chapter 15 po, sinabi dito, yung I am the true vine, ito po yung seventh and final I am statement ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung seventh and final statement ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga kung i-connect natin sa Old Testament, di ba? Jehovah Jireh, provider, ganito ang Panginoon. Dito pinapakilala ng Panginoon yung resemblance niya, pinapakilala, lalong binubuo ng Panginoon yung kanyang pagka-Diyos. Lalo Book of John pinag-uusapan natin. Ang Book of John dito nire-reveal that Jesus is the Son of God. Dito po sa Book of John, kaya tad ito ng I am. Kaya napansin nyo po sa Old Testament pa lang, sino ipapakilala ko sa kanila? Sabi ni Moises, sabi mo sa kanila, I am. I am. At dito inireveal ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili. Notice also that the Father is described in this passage as the expert farmer. Expert farmer na kung saan nagkukultivate ng kanyang relasyon sa mga tao at naniniwala ko na habang pinag-uusapan natin ito, baguhin tayo ng Panginoon, pagalingin tayo ng Panginoon, encourage tayo ng Panginoon, at higit sa lahat, maging fruitful tayo sa ating Panginoon. 3 ways to live a more fruitful life. Ito po yung title ng pag-uusapan natin ngayon. 3 ways to live a more fruitful life. 3 kapamaraanan, paano tayo makakapamuhay ng more fruitful life. Hindi lang fruitful life, more fruitful life. Sabi nga po natin, more. Number one. Alam niyo po, ulitin ko. Katulad sabi nga kanina, sabi ni John Bunyan, aanhin ko ang praises, ang applause ng mga tao. Kung di naman fruitful yon, that's flattery. Binubola lang ako ng mga tao, or maybe yung iba, pwede nga minsan, yung may magandang sinasabi sa'yo pero hindi naman totoo. Pwedeng ginagamit pa nga ng kaaway yun eh. Bakit? Para hindi ka na magbago. Okay lang yan, malugi ka dyan. Okay lang yan, mabaong ka sa utang. Okay lang, love ka naman ni Jesus. Totoo naman, yung mahal ako ni Lord. Pero gusto naman din ni Lord, makabangon ako sa buhay. Gusto din naman ni Lord, maging maayos ang buhay ko. Kaya lang, kagaganon ng mga tao, kasi nungalingan yun, tawag doon deception. Gagawin ng demonyo na okay, ang hindi naman okay. Gagawin ng demonyo na natural lang yan, ang isang kasalanan na natural lang yan, para wag tayo magbago, at eventually, masira yung buhay natin. Kaya nga si Lord, sasabihin niya, kung maganda ginawa natin, sasabihin niya rin kung anong dapat natin baguhin, kasi para sa atin yon. Naniniwala po ko ngayon, kakausapin tayo ng Panginoon dito, 3 kapamaraanan, how to live a more fruitful life. Number 1 in verse 2. Diba sinabi niya sa verse 1, I am the true vine and my Father is the gardener. True vine. Tapos ang Ama naman, siya naman ang gardener. Kaya nga si Jesus Christ pagdating sa church, He is the head of the church. At tayo ang kanyang katawan. Dito naman, present niya ang kanyang sarili na vine. At ang Ama naman ay gardener. Tayo naman, yung mga tao naman, branches na nakakapit sa Kanya. Pagdating ng verse 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit. While every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. 3 ways to live a more fruitful life. Number 1 is necessary endings.
Isa po sa pinakamagandang nabasa ko ng libro, isa to. Yung necessary endings. May mga bagay sa buhay natin na dapat masimulan. Pero may mga bagay na no choice tayo, na kinakailangan may mawala para lang maging fruitful tayo. So what's exactly does Jesus mean by bear much fruit? Kapag nababasa natin, so ang issue kasi dito, kaya sabi niya gano'n, yung Father daw, yung gardener, He cuts off every branch in me that bears no fruit. Tapos naman sinabi niya, yung mga tao naman, na kung saan, yung mga branches naman na nagbe-bear ng fruit, sabi niya dito, He prunes so that it will be even more fruitful. Ngayon, ano ba ang fruit pagdating sa Bible? Madalas po, mga kapatid, actually, yung word na fruit dito is the Greek word karpos. Itong karpos na ito, ang ibig sabihin nito, fruit, result, outcome, product. So bilang anak ng Diyos, gusto ng Panginoon, may product tayo, may outcome tayo. Yung buhay natin may product. Hindi lang tayo ipinanganak dito, ikaw man din, di ba may anak ka, gusto mo, hindi habang buhay, gusto mo, ikaw nagpapakain sa kanya, pinapadede mo siya, pinoprovide mo pangangailangan niya, kasi gusto mo rin, although kahit na kaya mo, hindi mo hahayaan. Kasi mabuting magulang ka. Dahil hindi naman sa lahat ng panahon, nandyan tayo sa kanilang tabi. Paano na lang pag wala tayo, di mukha silang mga walang silbi sa buhay. Nakuha na lang, hindi sila makakapamuhay na maayos. Ganun din si Lord. Kaya yung karpos dito, ang ibig sabihin, product, outcome, result, fruit. Now, dalawang importanteng bagay pagdating sa fruit sa Bible. Pag pinag-uusapan, binabanggit ang fruit sa Bible, of course, pag literal ito, literal na fruit yon. Pero pag hindi literal ito, number one, it means righteous living. Pag sinabing fruit sa Bible, ito yung righteous living or character. For example, in Galatians chapter 5, 22 and 23, the fruit of the Spirit. Ano yon? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness. Ano pa? Self-control. So may kinalaman sa righteous living, may kinalaman sa karakter ng tao. Pero pangalawang ibig sabihin ng fruit sa Bible ay, ito yung mga tao, people who want to Christ. Romans chapter 1 and Romans chapter 15, Philippians chapter 1. Mababasa natin pag sinabing fruit sa Bible, ito naman yung mga tao na kung saan na-win para kay Lord. So dalawang bagay. Pag sinabing fruit sa Bible, character, saka converts. So naghahanap si Lord ng karakter sa atin nung tayo ay naging parte ng kanyang katawan at naghahanap din si Lord ng mga tao na kung saan naakay natin para sa kanya. Kasi ayaw ni Lord na maging selfish tayo. Tayo nga, pinatawad ng Panginoon, may nag-akay sa atin. Gusto din ng Panginoon, ginagawa din natin sa iba yon. Kasi hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang natin. Nakuha po natin, yun yung fruit na binabanggit dito. Kaya sinabi sa verse 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit, necessary endings. What does it mean? If you want to live a more fruitful life, there must be a necessary endings. First, cutting a bad thing is God's business. Kapag nagkakat tayo ng hindi magagandang bagay sa ating buhay, o kaya ang pagkakat, mapapansin na lang natin dito, higit sa lahat ang Panginoon. Si Lord nagkakat yan, whether sitwasyon or whether ang tao, pwedeng gamitin ng Panginoon. But cutting a bad thing is God's business. He cuts off, sabi dito, every branch in me that bears no fruit. First and foremost, cutting off every branch in me that bears no fruit, nire-refer nito, mga kapatid, ibig sabihin kasi since si Jesus yung true vine, the Father is cutting off those who rebel against the Messiah. Kinakat ng Ama, kinig kayo maigi dito, kinakat ng Ama lahat na magre-rebelde sa Panginoong Hesus. Na parte ng vineyard na yon. Alam niyo po, may parable of the talent, dun sa ending ng parable of the talent, mapapansin po natin in Matthew chapter 21, verse 43. Ito po yung sinabi doon. Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to the people who will produce its fruit. Sabi nga po ulit natin, fruit. Yung kingdom of God daw, tatanggalin dun sa mga meron na sila
at ibibigay sa mga tao na magpo-produce ng fruit. Grabe. Nasa kama na. Sabi nga ng pera na naging bato pa. Kasi, nibigyan ka ng pagkakataon, ayaw mo eh. Nibigyan ka ng pagkakataon, mabago yung buhay mo. Lalo sila. Ito yung mga Israelita, mga Hudyo, na kung saan sinasabing chosen. Binigyan sila ng pagkakataon. But sinabi ng Panginoon, therefore I tell you, that the kingdom of God will be taken away from you and given to people who will produce its fruit. Likewise, our text discusses removing unfruitful branches. The gardener looks for any branch that didn't bear fruit. Naghahanap yung gardener, sino yun? Ulitin ko, yung Ama, sabi ni Jesus Christ. Naghahanap yan ng mga branches na kung saan hindi namunga nung last season. So ang ating Ama sa langit ay may tatanggalin sa buhay natin. Yung branch dito specifically, unang-una, tao to. Ang ating Ama sa langit ay may tatanggalin sa buhay natin na mga taong makakasira sa atin. Sino magtatanggal? Di naman tayo first and foremost ang Ama Nakuha po natin yon. Kaya nga 3 ways to live a more fruitful life, necessary endings. Magugulat ka, may natural. Minsan, alam mo yon, may tatanggalin si Lord sa buhay natin. Minsan, mapupunta sa Timbuktu. Minsan, mapupunta sa kung saan-saan na lugar. Minsan parang nalalayo tayo, hindi mo alam, may tinatanggal pala si Lord sa buhay mo. Nakuha po natin? Cutting a bad thing is God's business. Kasi na kanya Pangalawa, an ending can be a good thing. An ending can be a good thing. Verse 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit. Ang tanong, bakit kinakailangan mag-cut ng gardener? Para po sa mga mahilig magaga-garden dito. Uso pa ba ngayon yung mga plantito at plantita? Para nawala na no? Pero yung iba, tuloy-tuloy pa rin. An ending can be a good thing. Because the Father cuts off these unfruitful branches so that the energy of the whole plant is not wasted on unfruitful or diseased branches. Para nang sa gayon, yung energy ay hindi mapunta. Sayang yung energy. Pag napunta yun yung araw, pag napunta yun sa unfruitful, hinaharangan niya yung mga bago. Yung mga pwedeng maging fruitful, napupunta lang sa kanya ngayon yon. So ang mabuting gardener, tatanggalin niya yon, ikakat niya yon para maarawan yung mga nasa likuran niya. That's why an ending can be a good thing. That's why dun sa necessary endings na libro, yung subtitle niya, Good Things Begin When Bad Things End. Maraming magagandang mga bagay ang magsisimula sa ating buhay pag may tinapos tayong pangit. Huwag tayong mangarap na magandang bukas kung hindi naman natin tinatanggal yung pangit na ginagawa natin ngayon. Halimbawa, ang isang kumpanya, pwede ka maghanap bakit hindi nagiging fruitful ito? Bakit kailangan ng mga endings dyan? Necessary endings. Pwede ka magtatanggal ng isang, baka may tao na kung saan pinapasweldo mo, sayang lang, na sana ibinigay mo na yun sa isang fruitful na tao. Nakuha po natin yun, sayang Kaya lang sinabi ko nga madalas, lalo na nasa top leadership, mga CEO, yung mga nasa OO na, mga sa top executive, kinakailangan maging tough ka. Hindi pwede sa business, hindi pwede sa organization, kapag hindi ka tough. Ito matindi. May binanggit na cutting dito sa kapruning. Ang pagkakaparehas na itong cutting, magkaiba yan. Una, spelling, magkaiba sila. Pero pangalawa, magkaiba yan. Ang cutting sa kapruning. Mamaya pag-usapan natin yon. Pero ang pagkakapares ng dalawa, pares na masakit yan. Whether cutting or pruning, pares na masakit yan. Nakuha po natin yon. Kaya nga ito, minsan masasaktan tayo. For example, sabi ko kung meron man akong isang tao na ayaw ko sanang mawala sa organization, sana ito. Kaya lang, kailangan kasi. O kaya gusto mo, compromise mo na lang, pabagsakin mo yung company mo.
bagsak yung buhay mo. Nakuha po natin yun. Hindi pwede na masyadong emotion-driven ang isang tao. Lalo pag ikaw leader. Pati sa anak mo, importante yon. Ito pag-usapan natin mamaya. Hindi pwedeng ganun. May mga bagay na ilalayo ka sa kanya. Ganun din si Lord. Napansin mo po, ikakat niya yon, yung mga taong yon. Kasi alam niya, mawawasakin yung buhay mo. Buti na lang may ama. Kasi minsan ito, kinig maigi. Minsan may mga bagay na napaka-vulnerable natin, no? Sa sobrang bait mo. Tignan mo yung katabi mo, sobrang bait niyan eh. Na sa sobrang bait natin, hindi mo na ma-discern kung ano pa atake sa'yo ng kalaban at hindi. Buti na lang nasa kingdom ka ni Lord. Alam niya kung sino ang tatanggalin sa buhay natin. Alam niya kung sino. Meron ako naka-schedule na post, 3 uri ng kaibigan. Okay? Doon sa outer na bilog doon, nakalagay doon, friends that I have. Pinakamarami yon, kaibigan na marami ka. Lahat naman tayo may kaibigan. Kaya alam, may friends that you have. Pangalawa, friends that I know. Mga kaibigan ko na kilala ko. Pero doon sa core, friends that I trust. Kasi hindi lahat ng kilala mo, pinagkakatiwalaan mo. At hindi lahat ng kaibigan mo, kilala mo. Yun yung pinakamarami, hindi mo kilala, pero meron ka nun. Pangalawa, kilala mo. Pero yung kukunti doon, yun yung pinagkakatiwalaan mo. Kaya lang minsan, may mga bagay na hindi ka ma-discern. Thank God, alam ni Lord. Buti na lang alam ng Panginoon. That's why, cutting a bad thing is God's business. An ending can be a good thing. Napansin ko, sa totoo lang po mga kapatid, minsan bait-baitan tayo, mas mabait pa tayo kay Jesus. Kung ako lang sabi ko, siguro, mako-compromise ko to eh. May mga bagay, may mga tao na hahayaan kong manatili. Pero si Lord kasi, church kasi ni Lord. May mga bagay na hindi mo alam, na ginagawa pala, na si Lord na mismo ang gumagawa ng paraan. Sometimes sinaharden na ni Lord yung puso. Parang kay Pharaoh, no? Naharden na ni Lord ang puso hanggang sa ma-expose na lang na gano'n ang ginagawa hanggang sa mawawala ang isang tao. Kasi parte ito ng paglago mo. Parte ito ng paglago ng kanyang gawain. Parte ito ng paglago ng organisasyon mo. Hindi pwedeng wala. Napansin niyo po, lahat ng organisasyon may nakakate, di ba? Sa tinagal-tagal ng bawat organisasyon, kahit kumpanya, kahit negosyo, may nawawala dyan. So kailangan talaga niyan. At si Lord, pagdating dito sa buhay natin, may gagawin talaga si Lord. If you want to live a more fruitful life, there must be a necessary ending. Ito yung katotohanan na hindi natin matatanggal. Na kayang gawin ni Lord sa ating buhay. Sa panahon na napaka-vulnerable natin, sa panahon na napaka-emotional natin, sa panahon na naive natin, na parang hindi na natin alam kung ano nangyayari sa ating paligid. Thank God! May Ama tayo sa langit na alam niya kung sino wawasak sa buhay mo at sino sisira sa iyo. Buti na lang sa panahon na hindi mo alam, alam ni Lord. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa. How to live a more fruitful life. Verses 2 and 3. He cuts off every branch in me that bears no fruit. While every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Pangalawang kapamaraanan for us to live a more fruitful life is tough love. Sabihin nga po natin, tough love. Magkaiba na to ngayon. Ito na yung binanggit natin kanina, kung nung una ay may cutting, pangalawa naman may pruning. Sabihin nga po natin, pruning. Alam niyo po, sinabi ko nga kanina, may pagkakaiba ang cutting sa pruning. Si cutting, tinatanggal ni Lord, yung hindi fruitful, para nang sa gayon, kasi sayang lang sa kanya yan eh. Binibigyan ni Lord ng pagkakataon, kahit na anong gawin mo, kung ayaw ng isang tao, tanda mo may part ka, pero may part din siya. May sinasabihin ako, kahit na anong gusto ng magulang mong gumanda buhay mo, kung pinipilit mong papangitin ang buhay mo, alam mangyayari dyan. Kahit na sinong tao concerned sa'yo, pag ikaw hindi ka namang concerned sa sarili mo, wala rin mangyayari dyan. Kuha po natin siya. Pero pangalawa, tough love. Ang pagkakaparehas naman ng cutting sa pruning, parehas na masakit.
Whether ikakat, ouch yun. Pero yung pruning, masakit pa rin siya. Kaya tingnan niyo mo, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Maybe naniniwala ako hindi ikaw yung ikakat. Kasi dito ka naman eh. Pero dahil fruitful ka, ipuprune ka ni Lord. Kasi nakikitaan ka ni Lord ng potential. Nakuha po natin yon. Kapag nakikitaan ni Lord, may potential to eh. Ipuprune niya yan. Ipapolish ang tawag doon. Pero sa mga farmers dito, importante yung pruning. There must be a tough love. Kung gusto mong mas maging fruitful ang buhay mo, kailangan talaga ng tough love eh. Kailangan talaga niya. Hindi pwedeng wala. Now, after cutting the dead branches, yung gardener, after niyang kinat yung mga dead branches, etong father or yung gardener, bababayan ngayon, ipuprune niya naman yung mga naiwan. Na kung saan may bunga naman. Tandaan natin, pruning shocks and hurts the plant. Masakit, nakakashock siya. Alam ko po yung pruning, both dito sa Metro Manila, sa Don Antonio dati. Hanggang ngayon nga, nandun pa rin yung tanim namin eh. Tanim ng lola ko sa Monte Street dati, may mangga doon. Ang tagal-tagal na nun, di namumunga. Ang ginawa ng lola ko, tuwing umaga, nagpapausok yan ng, alam mo yun, nagsisiga, di ba, tawag doon? Akala ko kung ano-ano lang ginagawa. Akala ko sinusunog niya ba? Ito. Yung pala, yung iba, yun ang way nila ng pruning. Ang tawag doon suffocation. Kailangan masaktan ng puno. Masusuffocate siya para gumalaw-galaw. Okay? Tapos mamaya dyan, ginawa ng lola ko, mamaya pag gising ko, may taga-taga na yung puno. Yung pala part din yun ng pruning. Mamaya dyan, ilang buwan na bunga. Hitik na hitik yung bunga. Sabi ko, minsan talaga, no, may mga tao kailangan pamasaktan. Bago magbago. Pero minsan may mga ganun sa buhay natin. Nahahayaan nyo ng Ama na maranasan natin, tough love eh. Kaya nga sabi the book of Hebrews, mapalad ka. Ibig sabihin kapag ikaw ay dinidisiplina ng Diyos, ibig sabihin mahal ka niya. Maraming mga kakilala ko, inaiinggitan ko po dati. Lalo na, napaligiran po kasi kami ng napakayayaman na tao. Hanggang nung nakaraan nga, magkasama kami ni JC, dinaan ko siya sa lugar namin eh. Kasi kami yung nasa squatters area doon, sa gitna na napakayayaman na tao. Doon ka makakita ng sasakyan na hindi mo nakikita, doon ka makikita ng mga magagandang bahay na hindi mo pa nakikita, naiilan doon, sa lugar na yon. At, ayun, may mga nakita ko doon na kinaiinggitan ko sila dahil nagagawa nila, gusto nila nung bata pa sila, samantalang kami hindi. Pero dahil nga nagagawa nila yung gusto nila ng walang gabay ng magulang, na walang tough love, nakakala siguro ng magulang maganda yung ginagawa niya, okay lang yon. Sila yung mga unang nasira buhay nila. Nasayang yung future ng mga bata. Dahil lang sa akala ng magulang, ayaw masaktan, ayaw masyadong siilin, wala daw controlling. Dapat di ka controlling, hindi sa parenting kailangan ng controlling. Sa ano po, enroll po kayo sa ABC natin. Napaka-importante ng dalawang subjects yun pagdating sa parenting. Paano nag-aalaga ng bata ng ganitong edad? Paano kapag ganito na yung edad? Paano kapag ganito na yung edad? By the way, ang Amazing Bible College po, hindi lang pampastor yun. Lahat ng Christian yun. Na gusto mong lumago kahit di ka magpastor. Kasi kailangan mo lumago eh. Kailangan mo maging fruitful eh. Doon natin siya dinesign. Online naman siya. Online naman po siya. So, napaka-importante nitong pruning na ito. Now, dalawang importanteng bagay pagdating sa pruning. Pruning is good for your spiritual health. Tignan niyo po, verse 2. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that bears fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Napaka-importante po ng pruning para sa spiritual health natin. Kaya tayo hinahayaan ng Panginoon na dumaan sa pagsubok para lalo tayong lumago. Kasi hindi ka naman talaga, alam niyo po ba, ang dami mong wisdom ngayon, ang dami mong natutunan ngayon sa buhay, nagaling din naman yan sa pagsubok na nangyari sa iyo eh. Napansin mo yon? Karamihan ng matatalinong ginagawa mo ngayon, galing sa pagsubok. Gusto ni Lord maging healthy tayo. Lumakas tayo. Bilang mga mananampalataya, it is good for your spiritual health. Bakit? Tignan niyo po. Every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful.
Akala ko dati nung tinagataga ng lola ko, saka pinausukan niya yung puno, mamatay na yung puno. Lalo siya naging healthy. Yung dating parang sinusumpa-sumpa, ano ba to? Puro na lang dahon to. At least, nagkakaroon, nasisilungan namin, pero iba ang puno. Lalo yung mangga, nakikita mo, hitik sa bunga. Ang saya. Ganun pala sa buhay, no? Ang sayang tignan ng taong mabunga. Kaya may mga, makinig na rin dito yung mga single. Lalo yung mga atat na. Sabi ko, kaysa habol ka ng habol, ang ginagawa ng isang garden, bloom. Mag-bloom ka. Maging fruitful ka kasi makaka-attract ka ng mga butterflies niyan. Na hindi mo sinasayang yung buhay mo. Na hindi mo, alam mo yon, pag nalungkot ka, kung anong gagawin mo sa sarili mo. Kung ano yung season mo ngayon, galingan mo, sayan mo, kung kailangan may baguhin. Bloom where you're planted. Pag nag-bloom ka, nakaka-attract yan ng mga tao. Sino ba makakagusto sa katulad mong ganyan pinagagawa mo, sabi ko? Wala, gawin mo blooming ang sarili mo. Tingnan mo yung katabi mo. Blooming. Grabe, pwede. Kaysa kung ano yung ginagawa, ayusin mo yung buhay mo, yung karir mo, ayusin mo yung spiritual life mo, hindi ka maniwala ka, hindi ka magkakasugat-sugat, kaahabol. Kasi natural yon, makaka-attract ng mga butterflies ang isang puno na kung saan mabunga. Akaw po natin siya. It is good for your spiritual health. Lalo tayong nagiging healthy kapag may pruning sa ating buhay. May mga pagsubok sa buhay ko na doon ako nagising At doon ako lalong lumago Pangalawa, pruning is good for spiritual harvest. So that it will be even more fruitful, sinabi dito. Alam mo, yan natatandaan ko sinabi ni Dr. John Maxwell. All successful people have experienced at least one major failure in life. Lahat ng nagtagumpay na tao, kahit pa organisasyon, nakaranas siya ng at least one major failure sa buhay. Ba't lalo silang umangat? Because of this pain. Dahil doon sa mga pagsubok na nangyari. Kaya si Lord dinahayaan niya. May nagtanong sa akin one time na nasa ibang bansa. Haba, puro English Amerikano Sabi niya gano'n, parang gusto niya tapusin buhay niya, di niya daw maintindihan si Lord, bakit daw dumadaan siya sa pagsubok, kung mahal daw tayo ni Lord, bakit may pagsubok. Sabi ko, may anak ka na ba? Gusto mo bang pag-aralin yung anak mo o wag na lang mag-aral? Hindi, syempre mag-aaral yan. Kaya lang sabi ko, mahihirapan yan. May test sa pag-aaral. Mahirapan yung bata, gagana utak niyan, baka mapagod. Yung utak niyan, baka mapuyat yan. Sabi ko sa kanya, napansin mo, bakit mo hinahayaan na yung anak mo dumaan sa pagsubok? Mahal mo ba talaga anak mo? Kaya mo isisend sa school na may test? Mahal mo ba talaga yung anak mo? Hayaan mo maglakad o hayaan mo magising na maaga? Hayaan mo na matulog na lang. Tapos ay kakuya-kuya-kuy, kumain na lang. Paganda mo ng pagkain, wag mo rin paghugasin ng pinggan, mapapagod. Wag mong pagsaingin, baka mapawisan, baka mapasma. Pag pinagsaing mo, wag. Hindi mo naman gagawin yan Bakit mo hahayaan? Kasi nga, mahal mo siya. Ayaw mo siya maging mahina. Ayaw mo siyang pinagtatawanan balang araw. Hay, grabe, ang dami mo sinabihan yan ng mga leaders, ayaw kitang pinagtatawanan. Kaya ginaganyan kita. Ayaw ko nilalait-lait ka, wala nangyayari sa buhay mo. So sana nakikita mo yung mga taong concerned sa iyo at sana nakikita natin si Lord concerned sa atin. Hindi lang purpose ni Lord para masaktan tayo at dumaan tayo sa pagsubok. Ang purpose ni Lord, sumagana ka sa kaalaman, sumagana ka sa pagtibay, sumagana ka sa paglago dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Napansin mo, lalo kang tumibay, lalo kang tumatag after ng mga pagsubok na pinagdaanan mo. Lalo kang umayos, lalo kang tumino, ang dami natin natutunan sa buhay. Pruning is good for your spiritual health. And pruning is good for spiritual harvest. The reality is that we will not have a pain-free life. God is going to prune us so that we are more fruitful. Napansin, tignan niyo po maigi ito.
He cuts off every branch in me that bears no fruit. Ikakat ni Lord yung walang fruit. Tignan niyo po maigi statement. Pakinggan niyo po while every branch that does bear fruit, kapag may fruit ka, He prunes. Yung gardener na naman, ipuprune niya daw yung may fruit so that it will be even more fruitful. Sinabi natin kanina, yung fruit, character, converts. May naakay naman ako kay Lord. Palagay ko naman, huwag ka maniniwala sa mga tao na sinabi, walang pagbabago sa buhay mo Huwag kang basta nagpapa-apekto doon. Christian ka, pa-church ka, wala naman na bago sa buhay mo. Sabi ko, meron naman pong nabago sa kanya. Dati pag ginaganyan niya, nanununtok agad yan Tignan niyo, hindi kanya sinaktan. Dati walang pakialam sa church yan. Ngayon may time na kay Lord. Nakuha natin yan. Ngayon kahit may struggle yan, pinagtatagumpayan niya, meron naman na. Kaya yung katabi mo, minsan may kasungitan din lang yan, pero may binago dyan si Lord. May fruit yan, maniwala ka. Pagdating sa karakter, yan lang, nangingitian ka na. Dati hindi ngumingiti yan Hindi namamansin, may pagbabago nangyayari, may fruit ka naman. Sino po dito naniniwala may fruit yung katabi niya? Magsabi nga ng amen. Meron naman, di ba? Meron naman di may fruit ka na ngayon. Karamihan sa atin dito, kahit paano, dumating yung panahon na kapag akay ka man lang ng iyong kapwa, niyaya mo man din na makapakinig kay Lord, niyaya mo sa mga winning events, niyaya mo para makapakinig ng salita ng Panginoon at makapaglingkod din sa Panginoon. Pero ba't may pagsubok na pinagdadaanan? Ito na yon pruning. Ba't kinakailangan mo dumaan dyan? Ito na yon pruning. Ba't kinakailangan mo mag-training? Bakit may mga ganito na pinagdadaanan? While every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Tandaan natin, pag dating ng verse 3, may kinalaman din sa pruning to. Tignan niyo po. You are already clean because of the word I have spoken to you. Yung pang-prune ng Panginoon, isa sa ginagamit niya sa atin, dito yung salita niya na mapangyari at ma-absorb natin. Isa sa pangapangunahin na role, crucial role ng cleansing sa ating buhay, ano yon? Word of God. Sabi nga po natin, Word of God. Ulitin niyo po, you are already clean because of the word I have spoken to you. Grabe, no? Kaya pala ang pagdalo sa gawain ni Lord, makinig maigi dito, hindi dapat kita tatamaran. Kasi every time na nakakapakinig ka ng salita ng Panginoon, napobron pala tayo doon. Kaya nga every time na wala tayong naririnig na word, hindi tayo, alam mo yung nakakakain ng healthy na salita ng Panginoon, doon na tayo nagiging dry. Kasi walang word. Ang crucial yung role ng salita ng Diyos. Pagdating sa pruning, kaya naniniwala ko lahat na nakapakinig dito, parte ito ng pruning sa ating lahat ng Panginoon. And after this, maniwala ka, your life will never be the same again. Kasi hahayaan ng Panginoon na mamunga ka pa ng mamunga dahil nakapakinig ka ng kanyang salita. Come on! Praise the Lord! Napaka-importante. If you want to live a more fruitful life, you must learn to embrace a tough love. Kaya sabi ko, Lord, in control ka naman Una, tatay kita sa langit. Pangalawa, God is love. Natural sa'yo mapagmahal. Anak ang turing mo sa akin, anak ang turing mo sa amin. Lord, the same God who is in control over the universe, over the earth, is also the same God and Father who is in control over my life. Alam ni Lord yan. Kaya importante yung panghuli natin. Tignan niyo po, verses 4 hanggang 8. Remain in me, and I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Verse 5 na lang muna. Pangatlo po mga kapatid, 3 ways to live a more fruitful life. Number 3 is mutual connection. Napaka-importante na ito mutual. Sabi nga po natin, mutual. Mutual connection. Kaya nga, tignan niyo po. There must be a mutual connection here. Unang importanteng bagay, that mutual connection is consequential. Verse 6,
Ibig sabihin nito, tingnan niyo po, if you do not remain in me, kaya importante yung if, mutual eh. Mahal mo siya, hindi ka naman mahal. Mahal ka niya, hindi mo naman mahal. Ano mangyari doon? Pati sa discipleship, di ba, gusto mo, gusto ka. Pwedeng gusto ni Lord, ayaw naman siya. Hindi rin siya susundin. There must be a mutual connection. Verse 6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Biruin mo yun. Pag hindi ka daw nag-remain kay Lord, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Therefore, lack of mutual connection with God is consequential. Lack of mutual connection with God is consequential. If you do not remain in me. Sabi niya dito, tatapon daw yung hindi magre-remain. You will become a waste. Kasi tatapon eh. Kaya pala yung mga tao na hindi nagre-remain kay Lord, wasted yung kanilang buhay. Mukha lang maganda, pero may mga bagay na akala mo okay. Pero yun pala hindi na okay. Makinig kayo maigi dito. Akala mo okay, yung pala hindi. Wala naman siya kay Lord, pero okay naman siya. Walang tao na wala kay Lord na okay ang buhay. Yan ko yung example. This week po, kaya next week, lilipat kami ng lugar muna, ng unit. Kasi yung unit namin ay may mga hamba siya, may mga pintuan na kung saan mukhang okay pa nung una. Pero yun pala, ubos na dahil sa anay. May mga bagay na akala natin okay. Pero yun pala, napaka-weak na, inaanay na yung kaloob-looban niya kasi wala kay Lord eh. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up and thrown into the fire and burned. You will become a waste. Pangalawa, you will become worthless. Para tayo, magiging basura yung buhay natin at the same time, di ba, listen, nawawalan ng halaga. Kaya sabi ko nga, okay ba sa'yo? Huwag kang magagalit ha kapag may ano tayo, may nasabi ako sa'yo na dapat na iwas-iwasan. Kasi nga, mahal ka namin eh. Okay ba sa'yo yun, yung gano'n? Bawat sa mentorship kasi importante, mutual din eh, di ba? Willing ka ba na pag kinoach ka, masabihan ka na masyado kang buhaya, pasa mo naman, ganyan, ishoot mo na. Ano ba yung tinutulala-tulala mo dyan? I-shoot mo na. Ubus na yung oras. Hindi ba sasama ang loob mo? Pag masamain ang loob mo, hindi ka pwede. Bakit? Kaya lang, yung mga taong ganun, na, ayoko na dyan. Ano nangyari sa buhay nila? Nagiging worthless sila. Nawawala yung value ng buhay nila. Unti-unti sila nagiging weak at nawawala. We will become a waste and we will become worthless. Mutual connection is consequential or lack of mutual connection is consequential. Tatapon, magiging waste, at magiging worthless na. Thrown into the fire and burned. Verse 7, mutual connection is beneficial. Verse 7, tignan niyo po. Kung consequential yung magkakaroon ng lack of connection sa Diyos, may benefit din naman ito. 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Ay, ang ganda nito. Kapit kang maigi dito. Tignan niyo po, kaya importante nito, if you remain in me and my words remain in you. Kaya importante daw yung word eh. Kare-receive mo ng word. Ano yung word? Pang-prune. Halitin ka. Kaya pinagpala ka pa kapag ikaw ay nakakarinig ng word kahit nag-struggle ka. Why? Kasi dyan, nalilinis ka pa. Kasi dyan, binibless ka pa ng Panginoon. Kaya sa mga tao dito na nakakaranas pa ng pagsubok, kahit na anong struggle mo, hanggat nakakapakinig ka pa ng Word of God, maniwala ka, mahal ka ng Diyos. Why? Kasi gusto ka pa niyang mabago at gusto niya pang maayos yung buhay natin ng Panginoon. Amen po ba? Kampurihin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Mutual connection is beneficial. Una, mapapansin natin yung big time prayers dito. Ask whatever you wish. Total naman, nakakonect ka pa eh. Sabihin nga po natin, whatever. Ano ang included sa whatever?
Ayan, yung nagkakukumahog mo sa jowa. Di ba? Kasama sa whatever ang jowa. Tama yan, mapapangasawa mo, kasama yung negosyo dyan, kasama yung pag-ayos ng buhay mo, kasama yan sa whatever. Big time prayers. Nakuha po natin? Ang benefit. Pangalawa, answered prayers. Ask whatever you wish, and it will be done. Ito naman ngayon. Ano man po, okay naman ako Nagpipray naman ako. Ba't parang wala tong pangalawa? Meron akong big time prayers. Matanong ko po muna yung bawat isa. Sino na po sa atin dito noong nakaraan? Please lang po yung mga sobre po natin dito. May mga prayer items dyan. Pwede kayo mag-prayer request dyan. Sulat nyo po. Para pag-pray din ng mga intercessors natin. Sino po sa inyo recently, dun sa inyong expansion, di ba, program natin, tapos dyan sa mga sobre natin, may mga prayer request dyan. Pwedeng sulat. Sino po sa inyo dyan naglagay ka ng big time na prayer? Yung whatever. Naniniwala ako makapangyarihan ng Panginoon. Madalas, listen to this, yung laki ng panalangin mo, nakadepende sa laki ng tingin mo kay Lord. Pag maliit ang tingin mo kay Lord, tama. Yun lang ang i-pray mo. Pero pag malaki tingin mo sa Panginoon, maniwala ka. Si Lord, tumutugon ng big time na panalangin. Kama yan. Eto ngayon. Nag-pray naman ako big time. Ang problema, yung pangalawa, wala pa yung and it will be done for you. Kapatid, pag sinabi ni Lord, sinabi ni Lord. Amen po ba? Kaya lang timeline ni Lord, hindi timeline mo. May mga bagay, ipinanalangin ko nung bata ko. Siguro pinanalangin ko yun, Christian na ako noon, mga 6 months. Wala naman nangyari Atat na atat ako noon, nagsasali po ako mga kapatid. Ang hirap na maraming Hali, konti na lang to. Tiis-tiis muna. Ito yung sinabi kong pruning. Ang hirap. Alam niyo po yun, bata pa lang po ako, ang dami ko pong mga big time na panalangin. Siyempre, teenager ka, gusto mo rin magkaroon ng sasakyan. So sumasali talaga ako ng mga raffle-raffle. Pipray ako, kaya sabi ko, eto, mag-iipon ako. Wala nangyari. Lord, bigyan mo po sa akin to. Lord, bigyan mo po akong sasakyan. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Parang wala pa. Pero yun pala, no, yung ipinalangin mo dati, nung okay kayo ng Panginoon, okay naman spiritual life mo, hindi pala timeline mo. Kaya pala hindi ako binigyan ni Lord ng sasakyan dati kasi wala naman akong lisensya. Pangalawa, wala naman akong driver. Pwede na wala kang lisensya pero bigyan ka ni Lord sa sasakyan dahil may driver ka naman. Wala din naman akong ganon. Napansin mo, yung pala, bibigyan mo na ako ni Lord ng license. Tapos pangalawa, pinagpipray ko yun, 15 years old ako Paano yun? Di ba, madidisgrasya lang ako doon. May mga kaibigan ako, 15 years old, nagda-drive na sila at that time. Kaya lang, sila yung nadidisgrasya sa Commonwealth dati. Hindi wala pa sa tamang edad. Alam mo, timing ni Lord, hindi timeline mo. Basta si Lord sumasagot ng big time na prayer. Sa mga gusto pa mag-asawa dito, manalangin ka na big time. Pero timing ni Lord, hindi timeline mo. Sino dito gusto niya ang Panginoon? Una, sino dito naniniwala, love ka ni Lord? Pangalawa, sino dito naniniwala at alam mo, mahal mo rin ang Panginoon? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. 3 ways to live a more fruitful life. Ulitin ko po Aanhin natin lahat ng magagandang salita. Balik ako dun sa introduction natin kanina. Ang sinabi ni John Bunyan, aanhin ko lahat ng magagandang salita ng mga tao. Hindi naman totoo. That's flattery. That's deception. Na sana, ang kailangan ko at that time, di naman magagandang salita mo Ang kailangan ko at that time, lesson sana. Kaya lang, because of flattery na ginagamit ng kaaway, hindi tuloy ako makapagbago. You cannot change what you tolerate. Pero sinabi ni John Bunyan, wala rin naman akong pakialam kahit na sino mag-criticize sa akin sa kabilang banda kung tunay naman mabunga ang buhay ko. Ibig sabihin, kahit anong ibato sa'yo ng tao, dahil totoo naman, na kung saan, or dahil hindi naman totoo yun at totoo naman na mabunga ka, isipin mo, wala. Ano lang yan ng tao?
Baka yung iba insecure lang sa'yo. Okay na yun. Natural naman. Lahat ng pinagpapala, lahat ng mabunga, binabato naman eh. Natural naman siya. Kaya nga ulitin ko, nakakapag-boost ng moral kapag ikaw fruitful. Kaya wag mong hahayaan na walang nararating yung buhay natin. Paano? Pansinin mo to. Necessary endings. May mga tao na kung saan, minsan natural, minsan sudden, na i-detach sa atin ng Panginoon. Para sa iyo yun. Pangalawa, tough love. Mahal ka ni Lord, pero may mga testing, may mga trials. Minsan may mga salita sa iyo na, may mga ganun. Yung isang salita sa iyo, nasasaktan ka. Mas may dating sa iyo. Minsan naiinis ka. Yung pala, hoy, by the way, anong pagkakaparehas ng cutting sa pruning? Parehas na masakit. Paano malalaman na pinuprune ka ni Lord? O anong parte ng buhay mo pinuprune ka ni Lord kung saan ka nasasaktan? Pag may binanggit ba sa'yo ganito, masakit ba sa'yo? O baka gusto ng Panginoon dyan, tumibay-tibay ka. Dahil may mga tao harsh talaga. Sa company mo, sa mga tao, para pagdating sa'yo noon, kayang-kaya mo na. Alam niyo po, kung napapansin niyo po minsan doon sa social media ko, lalo doon sa Facebook, tagal na sa akin sinasuggest na mag-video. Kaya lang ayoko. Biruin mo, isang taong ko pa pinag-pray, alam ko namang gagawin ko. Hindi ko ginagawa yon. Kasi una, dati mainisin kasi ako. Patol ako ng patol. Nung napagtagumpayan ko na siya, alam ko na tingin ko, yung basher, blessing din pala. Tapos may mga rules lang na ginagawa kami doon, pero nandoon pa rin yung fear ko na baka kung ano masabi sa'yo, hanggang sa napagtagumpayan ko na siya. No, minsan pala, no, dati isang tao lang bumato sa'yo ng ganyan, di mo na kaya, bablock mo na, o kaya ako, bablock ko na sarili ko sa mundo. Ngayon, din eh. Iba na tingin ko. Doon sa bagay na yun, mas tumataas ka, mas marami ka mga pagsubok na pinagdaanan sa buhay, mas nag-grow ka. Saan ka nasasaktan na part ngayon? Baka doon ka pinuprune ni Lord. Nasasaktan ka ba financially? Baka doon ka pinuprune ni Lord. May gusto siyang matutunan mo sa disiplina. Saan ka nasasaktan ngayon? Emotionally? Baka diyan ka pinuprune ng Panginoon, lalo kang gusto maging fruitful dyan ni Lord at maging matibay. Saan ka nasasaktan ngayon? Sa family? Baka may gustong ayusin sa kanila o sa atin ng Panginoon. Saan yung may pain? Tiyak naman yan, hindi naman ikaw kinat ni Lord kasi dito ka. Pruning. Ang technique dyan, pangatlo, mutual connection. Huwag kang hihinto. Mag-struggle na kung mag-struggle, magpatuloy sa Panginoon. Pag papatuloy ka, may word ka na papakinggan, napuprune ka. Maayos yung puso, maayos yung buhay. Last verse. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Una, naluluwalhati si Lord kapag lumalago ka. The chief end of men is to glorify God. Gusto mo ba talaga mag-glorify sa Panginoon? Every time nag-glorify ang Panginoon, sama ka rin umaangat sa buhay. Paano? Be fruitful. Karakter, yung mga tao sa paligid natin, kailangan din nila si Lord. Kasi every time na nag-aakay tayo, every time na nag-share tayo ng word ng Panginoon, natatanggal yung selfishness sa atin at gumaganda buhay natin. Character and converts. Magpatuloy sa Panginoon. Gusto ni Lord, lumalago ka. Paano? Glorify mo siya. Paano gagawin ko? Tingnan niyo po. Showing yourselves to be my disciples. Ang ibig sabihin ng disciples, tagasunod ni Kristo. Diyan ka magsisimula. Nakadepende sa sinusundan mo yung magiging destination mo. Nakaba natin yan. Halimbawa, sumunod ka dun sa ways. Yun ang magiging destination mo. Halimbawa, sumunod ka sa direction na to. Yun ang magiging destination mo. Ang ibig sabihin ng Maitites, ito yung follower ni Lord. Naniniwala ka ba na si Lord hindi maliligaw? Naniniwala ka ba na maganda plano sa'yo ni Lord? Doon ka sumunod. Sa Kanya ka sumunod. Diyan nag-uumpisa ang lahat, pagsunod sa Panginoon. If you really want to follow the Lord today, at sinasabi mo, Lord, gusto ko maging fruitful. Gusto po mapagtagumpayan itong mga
emotional pain na meron ako. Financially, kung meron ka man pain ngayon, gusto ko mapagtagumpayan ito, Lord. Family, sa sarili mo, kapatid, mag-umpisa ka kay Lord. Tutulungan ka ni Lord. Si Lord ang bahala sa iyo. I want you to close your eyes right now. Homong, you hear sinasabi mo, Lord, gusto po magsimula sa iyo. Nagsisimula ang lahat saan? Connection. Relasyon, hindi relihiyon. If this is your first time right now, na nakapakinig ng word ni Lord, lalo na ito kapatid, at nangungusap sa iyo kanina pa ang Panginoon, maybe in-invite ka lang for the first time. O kaya, maybe ilang beses kang in-invite, but this time, sinabi mo, Lord, kilala mo ang buhay ko. But Lord, gusto ko pong magkaroon ng personal na relasyon sa iyo, Panginoon. Sasawa na ako sa ganitong buhay. I want to grow, Lord. I want to become an overcomer, Lord. I want you, Jesus. Or maybe nasa isang sitwasyon ka that you need the salvation of the Lord right now. It's high time na simulan mo ang buhay mo kay Jesus. Siya ang pinakamagandang simula. He is the Alpha and Omega. The first and the last. Kung kanina pa nangungusap sa iyo si Lord at decision mo ngayong araw na ito, Lord, save me from this situation. Lord, gusto ko pong kumonek sa iyo, magkaroon ng buhay, ng meaning ang buhay na ito. Walang imposible kay Lord. Sa Kanya nagsisimula ang tunay na buhay. If you really want life, bago ka maging fruitful, kapatid, connect muna. Sinabi ni Lord, connect muna sa Kanya. If you really want to connect right now, magkaroon ng relasyon at hindi relihiyon. Relasyon kay Jesus ngayong araw na ito. Na magbubunga, magdadala sa iyo sa pagiging mabunga, pagiging matatag. Magsimula ka ngayon kay Lord. Bibilang ako ng 3, kapatid. Tataas mo yung kamay mo. Tapos mananalangin tayo na napaka-personal na nagmumula sa iyong puso. At naniniwala ako, kapatid, kakausapin ka ni Lord. Liligtas ka ng Panginoon. Makapagsisimula ka ng tama kay Lord. Lift up your hands right now kung gusto mo si Jesus. 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, kapatid, pray this prayer with me. Sabayan mo kami sa panalangin and make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. and I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me Save me. in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan, hindi ka nagkaroon ng relihiyon, kundi isang relasyon. John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ang pagiging anak ay hindi relihiyon. Ito ay relasyon. Kung tinanggap mo daw si Lord at nanampalataya ka sa Kanya, binigyan ka ng karapatan maging anak niya. Nakakonect ka na kay Lord. Magsimula kang maging mabunga. Kikilos si Lord sa buhay mo. Yung mga bagay na hindi mo kaya, kaya ni Lord. Kaya ng Panginoon. Purihin ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. And for everyone right now, may pruning na nagaganap sa kanyang buhay. Saan yung may pain, kapatid? Ask God na bigyan kanya ng lakas. Ask God na maging ginto, na maging treasure lahat ng lessons na yan. Ask God na tulungan ka niya na mapagtagumpayan yung mga pinagdadaanan na yan. Hindi sayang ang pinagdadaanan ng isang mananampalataya dahil tiyak siya ay may patutunguhan. Connect lang kay Lord. Magpatuloy ka sa Panginoon. Father, in the name of Jesus, I pray, Lord, na sa pruning na ito na nangyayari sa Kanya, kung nangangailangan ito ng rebuke, correction, o kinakailangan ng healing, Lord, I pray, God, na mamunga lahat ng purpose mo, Lord, sa aming buhay. Dalangin ko nga po, Panginoon, mas magiging matatag siya kaysa nung mga nakaraan. Mas magiging malawak ang pangunawa niya kaysa nung nakaraan taon. Mas magiging matagumpay siya, maraming mapagtatagumpayan ngayon sa mga susunod na araw kaysa nung mga nakaraang buwan. Dalangin ko, Panginoon, ang pag-angat ng spiritual life ng bawat isa na may pain na nararanasan ngayon.
lahat ng hapdi, ng sakit ay hindi na sayang. Katulad, Panginoong Jesus, na naranasan mo sa krus ng Kalbaryo. Katulad na naranasan mo nung ikaw ay hinagupit, nilagyan ng koronang tinik, dinuraan, inalimura, pinagwikaan na hindi maganda. Lahat ng pain na yon hindi na sayang. And you've said, it is finished. Gayon din po, Panginoon, sa bawat anak mo na nandirito ngayon. Walang pain na masasayang. Walang pagsubok na masasayang. Lahat ng yun, Panginoon, magdudulot sa kanya ng lakas. Magdudulot sa kanya ng pagiging mabunga. Lord, I pray, God, for this person, Lord, na ang pain niya ngayon ay may kinalaman sa finances. God, I break the spirit of poverty in the name of Jesus. I speak, God, for prosperity in the name of Jesus. Lord, meron dito nananalangin ng business niya, Panginoon. Nag-struggle ang kanyang business. Father in heaven, I pray for wisdom. Mas maraming lesson ang matutunan niya at mangyari ito, Panginoon. Paglago, Panginoon, ng kanyang buhay bilang isang leader. Paglago, Panginoon, ng kanyang buhay bilang isang nanay, bilang isang tatay. Paglago ng kanyang buhay bilang isang mananampalataya. Father, I pray that you bless your sons and daughters today. I pray, Lord, for another level of spiritual life. Ang importante sa lahat, Lord, mahal mo kami. At magpapatuloy kami sa iyo no matter what. Ngayong araw na ito, kapatid, I will give you 30 seconds to 1 minute. Bulay-bulay ka kay Lord. Ask. Are you ready? Ask whatever you wish. And it will be done for you. Manalangin ka na big time ngayong oras na ito. Huwag mong bibiru-biruin si Lord. Maniwala ka. Tumutugon si Lord ng isang big time na panalangin. Ready ka lang sa timing ni Lord. Plano ka lang, pero magtiwala ka lang sa kilos ng Panginoon. Start praying right now. Come on. Open your mouth. Open your heart. Pray. Pray. If you remain in me and my words remain in you. Sa lahat na nakareceive ng word ni Lord ngayon, ask whatever you wish. And it will be done for you. Ask. Sa mga nandito sa harapan, ask. Sa mga nasa likuran, ask. Can you just lift up your hands? If you can lift up your hands, I want to pray for you right now.
Father, kayo po ang gardener. May mga bagay, Lord, na nasaktan kami. Pero Lord, pinagkakatiwala namin sa iyong napakahusay na kamay ang aming buhay. Sa pruning na ito na nangyayari, Panginoon, sa bawat isa, lilitaw dito ang pinakamatitinding wisdom. Lilitaw dito, Panginoon, ang pinakamatitinding blessing na ipagpapasalamat at makikita ng mundo. Bunga ng panalangin, bunga ng pagtsatsaga, bunga ng pagtatanim para sa kingdom mo, Lord. In the name of Jesus, I speak, God, for breakthrough sa bawat isa. Bless the works of these hands. Lahat ng hahawakan ng kamay na ito, Panginoon, may gagaling, may mai-encourage, may mabubuong buhay, may masusolusyonan ng mga problema, may mga hahawakan na matitinding blessing, Lord, at magiging blessing siya, una sa iyo, pangalawa, sa mga tao sa kanyang paligid. Again, Jesus said, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Marami pong salamat, Panginoon. Naniniwala ka pa rin kami na mapagmahal kang Diyos, Panginoon. At ikaw yung Diyos na tumutugon ng big time na panalangin. Salamat po, sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Lahat ng bless ng Panginoon ngayong araw na ito, come on, malakas na palakpak para kay Jesus. Come on, bless God right now. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Narinig natin kanina mula sa ating bishop that good things begin when bad things end. Siguro tayo mga Kristiyano, kung meron man tayong dapat tapusin na ngayon na ating ginagawa dati, ay yung hindi natin pagbibigay ng matapat ng ating pagbabalik ng ating ikapo at pagbibigay ng ating handog sa Panginoon. Tapusin na ho natin yung pagnanakaw natin sa Panginoon dahil ito pong sabi niya, hindi po ako nagsabi. Sa Malakay chapter 3 verse 8, pag hindi natin binibigay yung ating tithes and offerings, ninanakawan daw sa natin ang Panginoon. Kanina nung nag-preach si Bishop tungkol sa pruning, naalala ko at na-realize ko na prinon kami talaga ng Panginoon tungkol sa financial. Nung kinasal kaming mag-asawa, may maganda na kaming trabaho. Permanent kami, magandaming position. Relatively magandang aming sahod sa aming contemporaries. May other allowance pa kami. Pero alam nyo ba, feeling namin, at hindi lang feeling, actual, parang hikahos kami. At naging sakitin pa kami. Pero Kristiyano kami, ha? Hanggang sa siguro hindi na nakatiis na aming kasambahay. 30 years ago yan. 65 na ako, so around 35 years ago na, mag-compute na lang kayo. Sabi niya sa amin, Kuya, ate, nagta-tithe ba kayo? Sabi, ano yung tithe? Kaya ang isa pang dapat nating tapusin ay yung ignorance natin tungkol sa tithes and offerings. Buti itong church natin, dinidiscuss o may nag-exhort sa bagay na to. Yung mga inatinan kasi namin, parang nahiya yung mga pastors eh. Hindi masyadong in-exhort tungkol sa tithing. Ang nararab pala yung mga members. So pero nung nagsimula na kaming mag-tithe, inen na namin yung aming pagnanakaw sa Panginoon. Doon na nag-open up yung opportunities. Naging mas mag-ayos na yung aming finances, pati yung mga sakit, medyo unti-unti nang nababawasan. Kanya nga nakaabot ako ng 65 dahil nabawasan yung mga sakit. And nag-open ng mga ng opportunities talaga. At isang gusto ko lang i-share sa inyo yung of all things na hindi ko naman alam gawin,
Nag-open ba naman ng tracking ang Panginoon? And biglang natutuhan ko paano magmanis ng tracking. Kaya blines kami doon. So, to cut the story short, ngayon pagtitingnan ko yung aming buhay, ba't kami may ganitong blessing, Lord? Ang rason ay dahil pinilit naming maging faithful sa Panginoon sa tithes and offerings. Sa offering naman, hindi naman puro pera yan. It can be time, treasure, and talent. Gusto ko lang ipatuto sa inyo, nung early January, first week of January, yung isang kaibigan namin na pastor, na widow, biglang tumawag na magkikita raw kami sa McDo, sa Crossroads. So sabi namin mag-asawa, kahit pagod kami, sige puntahan natin para i-encourage itong kaibigan nating pastor na ito. Only to find out, ito pala ay marami siyang pastors na tinawag, gustong i-reinvigorate yung association naming mga pastors doon, yung Active Christians Towards Success or ACTS. And you know what? Dahil sa kagustuhan lang namin i-encourage siya, form ng offering ito eh. Ang mula sa organization na yan, kami mangha ngayon, dahil mula sa kanila, nagkaroon tayo ng affiliate churches. May 3 physical churches na affiliated na sa atin sa Amazing Hope ngayon, and 2 online churches. Isa sa Texas, USA, at saka sa, lately lang, kagabi lang, doon sa Mindoro. And meron ding 10 installed pastors. Kaya sabi ko, namamangha ako, hanggang ngayon, paano nangyayari yun? At marami pang nagpaparamdam. So sabi, paano ba to, Lord? Oo, marami nagpaparamdam na makipag-affiliate and magpa-disciple na mga pastors and even some professionals. Sabi ko, teka muna, napapagod na yata ako. So ang sinasabi ko lang, ma-overwhelm ka sa gagawin ng Panginoon, magtapat lang po tayo mga kapatid. Sa ating tithes and offerings ay i-overwhelm ka ng Panginoon. Sabi nga ni Bishop kanina, nasa timing. Sabi sa Isaiah 60:22, when the time is right, the Lord will make it happen and it will happen swiftly. At masasabi mo na lang, it is the Lord who did this and it is marvelous in our eyes. So mga kapatid, tayo na po ay manalangin. Hawakan po natin ating kapot-handog. I-offer natin, higit sa lahat, ating puso sa Panginoon, nabuksan niya ito. Alisin yung ating selfishness at i-apply talaga at sumunod sa salita ng Panginoon tungkol sa pagbibigay natin, paging tapat natin sa ating ikapot-handog. Tayo manalangin. Lord, andito po yung aking mga kapatid ngayon. Kanina, nanalangin ang bawat isa ng massive breakthrough, Panginoon. Pero may nakabara, O God. At ito yung aming attitude towards faithfully giving our tithes and offerings, our time, talent, and treasures sa iyo, Panginoon, cheerfully. We break that obstacle right now in Jesus' name sa puso't isipan ng mga anak mong ito, Panginoon. Dahil gusto mong buksan ang durungawan ng langit sa mga breakthroughs na para sa kanila, Panginoon. Breakthroughs even beyond sa kanilang hinihiling, Panginoon. Hallelujah. And we claim this breakthrough, and most of all, we claim breakthrough sa generosity namin, sa pagiging tapat sa iyo, sa aming ikapot-handog. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng ibibigay ng mga kapatid ko sa iyo ito, sa iyong gawain. In Jesus' name, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
amazing people of God, we're already halfway to the month of May. Ibig sabihin, malapit na ang midnight. Gaganapin ito on May 27, 2005 at 8 p.m. via Facebook Girls Crew. Please keep in mind the following registration fees. Early bird registration will open today, May 18 until May 24 for only 30 pesos. Regular fees on May 25 until May 26, that is 50 pesos. And for on-the-day registration May 27, that is 100 pesos. Tayo ay muling pag-aapoy ng Panginoon at patuloy na palalakasin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya naman, sama-sama tayong matuto at magpalakas. Only here at Amazing Hope Vision Church International, where amazing things happen. Kaya sa mga tapat po na nagbibigay sa Panginoon, alam mo yung mga ibinibigay mo sa Panginoon, hindi yan nababaliwala. Kasi nagiging dahilan yan para mag-expand yung pong ginagawa ng Panginoon dito po sa Amazing Hope. Pwede bang palakpakan natin po ang katapatan ng bawat isa sa oras na ito? Amen. Tayo po ay tatayo sa oras po na ito. Sino po dito binlessed ni Lord? Amen. Tayo ay nakareceive ng grace, ng healing, ng fruitfulness na galing po sa Panginoon. Huwag mo lang hayaan mawala yung bunga na yan. Lagi mo lang hahawakan yan. Lagi mong palalaguin. Because I know na lagi pa tayong iaangat pa po ng Panginoon. God is not yet done with us. Amen po. Pwede bang ipaalala mo sa dalawang tao, sabihin mo sa kanya, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Amen. Once again, tayo po ay, before tayo lumabas sa lugar na ito, i-receive natin yung ating mga pinanalangin. Nire-receive mo ba? Do you have that, high faith right now? Hindi hyper faith, high faith right now na Lord, yung pinanalangin ko, nire-receive ko na yan. Kasi sabi sa book of Hebrews 11:1, sabi doon, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Yung kaninang hiningi mo sa Panginoon, maybe nung hiningi mo siya, wala pa eh. Kasi ipinapanalo mo pa lang siya sa spiritual world. Pero doon dadaan yung faith. Doon gagana yung faith. Sabi doon, faith is being sure of what we hope for. Sure ka na ba na ibibigay yan sa'yo ni Lord? Tapos sabi doon, certain of what we do not see. Hindi pa natin nakikita, hindi mo pa nahawakan maybe, hindi pa nangyayari sa'yo. Pero certain ka ba na kaya yun ni Lord sa buhay mo? Sigurado ka bang kaya ni Lord sa buhay mo? Sabihin mo nga sa katabi mo, sigurado ako dyan. Amen. So kung sigurado ka, I want you to just receive it. Sabi naman ng Panginoon, ask Bahala na si Lord kung paano niya itutugunin ang ating mga panalangin po. Excited lang ako because I know na pipila na naman yung mga magte-testimony po sa atin. Naniniwala ako sa ating mga small group, sa ating po mga mentorings, magkakaroon na naman ng mga matitinding mga testimonies ng breakthrough, ng blessing. Kasi meron kang, una, sinunod, tinanggap sa Panginoon, pero pangalawa, meron kang inask kay Lord. Let's continue to have that kind of attitude. Huwag mong kakalimutan, si Lord gusto niya lagi humihingi ka at lumalapit ka sa Kanya. Amen po. As we leave this place, dalangin ko yung blessing na nireceive po natin from the Lord ay maging dahilan para ikaw din ay maging blessing sa ibang tao. Una, pwede ka maging blessing sa katabi mo. Pwede mo siyang i-bless, ipanalangin din siya. Okay, kung gusto mo ilibre, pwede na din. Okay, libre mo siya mamaya. Alright, pwede din naman yon. Pero at the same time, let's be a blessing to other people outside this venue. Mga taong di pa kilala si Lord, mga kamag-anak mo hindi pa kilala ang Panginoon, pakilala po natin si Jesus sa kanila. And next Sunday, let's invite more people para sila din po malaman nila, marinig nila yung salita ng Panginoon, makilala nila ang Panginoon sa ating pong buhay. Yan ang bunga ng totoo mga Kristiyanong pinagpala ng Panginoon. Hindi po pwedeng hindi mo i-share. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng hindi mo i-share si Jesus. Amen. Hindi pwedeng hindi natin i-share si Jesus. Once again, pwede po bang ipingit po natin ang ating mga mata and let's thank the Lord for everything that He has done today. Pasalamatan mo na ang Panginoon sa growth, sa fruitfulness na binigay niya na sa'yo. Thank the Lord for the answered prayers na ipaparanas niya sa'yo because that's faith. Father God, we thank you for today. Nagpapasalamat kami sa presence mo, sa pangungusap mo, sa word mo. Hindi mo kami in-encourage lang sa araw na ito, but you
transformed us today. And Lord, we are decided we will remain in you. We will stick by you, God. We will always, God, choose you, Lord, sa araw-araw, Panginoon, na ibibigay mo, Panginoon, sa amin, na kami ay mabubuhay. Araw-araw, Lord, pipiliin ka naming i-glorify, pipiliin ka naming sundin, pipiliin ka po namin, Panginoon, pasayahin. Salamat po, Panginoon, because you are the reason, God, why we can live this life, why we can go on to this life, God. Minsan hindi lang ganun kadali yung mga experiences, yung mga situations, pero Lord, ikaw ang dahilan kung bakit namin ito, Panginoon, napapagtagumpayan. Kaya Lord, wala kaming dahilan para lumayo pa sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And as we leave this place, dalangin ko, Panginoon, ang pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat isa. Saan man kami pupunta, sino pa man pong aming kakausapin, Lord, make us a blessing as well to these people, to that place, O God. At dalayan ko po, Panginoon, that for this whole week, God, hayaan mo maranasan ng bawat isa yung victory, Lord, na nanggagaling po, Panginoon, sa iyo. Continue, Lord God, to create a wonderful testimonies, God, to your children, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Once again, if you may, you can raise your hand and receive this benediction from the book of Numbers. And every time you say, I receive, again, increase your faith, taas mo yung pananampalataya na itong mga nire-receive mo, hindi mo lang basta narinig, hindi ito ritual, but this is something that you are receiving from the Lord. So amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen. Amen. God bless everyone. See you po next Sunday.